Marami ang naguguluhan sa mga naging hakbang ng Senado kahapon ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At kabilang na nga rito si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Kung bakit, alamin sa report ni Sara Santos. Mukhang hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Mawalang galang na. Pati kayo nagkakalituhan na dyan sa loob. Hindi niya malaman. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, katawa-tawa ang naging hakbang ng Senado ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos bumoto nitong Martes ang 18 senador pabor sa pagremand o pagbabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara, habang 5 ang hindi pumabor at walang nag-abstain. Ayon kay Panelo, questionable raw ang legalidad ng Articles of Impeachment na isinumite ng Kamara sa Senado laban sa pangalawang Pangulo, kaya tila nagiging circus na ang Senado. Yung Senado, nung niremand nila yan, katawa-tawa sapagkat niremand nila, ibinalik, ibig sabihin, pag binalik mo, wala kang complaint. Kasi binalik mo eh. Pero at the same time, si Escudero at yung mga senador, pumayag sila na magpadala ng writ of summons. Ibig sabihin, pinapasagot mo si Inday Sara sa demanda. Wala nga yung demanda eh. Binalik mo nga eh. So ano pinapasagot mo? Sinabi ni Panelo na ito ang problema kapag ang mga miyembro ng Senado o karamihan sa mga miyembro nito ay hindi mga abogado. Anya, kung may sapat na kaalaman sa batas ang mga mambabatas, hindi sana umabot sa ganitong hakbang na taliwas umano sa legal na proseso. Matatandaang nagbigay din ng komento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol dito at sinabi niyang naniniwala siyang magpapatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara dahil hindi raw ito matatapos bago magsara ang kasalukuyang Kongreso. Dapat si Presidente Marcos Jr. dahil hindi naman siya abogado, huwag na siyang bibigay ng kanyang mga opinion sa punto legal. Samantala, nilinaw naman ni Panelo na hindi dahil bumoto ang 18 senador na ibalik sa Kamara ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay ibig sabihin na kontra na sila sa impeachment. Maaari raw sinasadya ng mga mambabatas na ipagpaliban muna ang impeachment trial para may publisidad pa rin silang magagamit bilang paghahanda sa 2028 elections. Pag na-dismiss ang impeachment complaint, wala na silang venue. Hindi na nila mapapakita ang kanilang mga kagalingan pagdating sa impeachment. Mawawala na yung daily coverage. Kaya lahat sila o karamihan sa kanila, huwag muna natin i-dismiss yan. Kailangan ituloy natin yan. You're depriving us of the opportunity to shine dyan sa impeachment court naman, kayo naman. Naniniwala rin si Panelo na matutuloy pa rin ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo at kung hindi ito mangyayari sa kasalukuyang 19th Congress, maaari pa rin maghain ng panibagong impeachment complaint ang 20th Congress. Walang problema yung pinagkakaguluhan na i-dismiss ngayon para sa 19th Congress. Wala na yun na po i-dismiss na i-file nyo sa susunod na 20th Congress. Sa huli, binigyan diin ni Panelo na matuloy man o hindi ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, panalo pa rin ang bise. Pag hindi mo tinuloy, panalo si Inday Sara kasi ibig sabihin, pati mga senador di naniniwala ang karamihan sa kanila at sumusunod din sila sa tinig ng taong bayan na ayaw nila na impeachment. Pag tinuloy mo naman, panalo din siya dyan. Kasi, gaya ng sinabi natin, wala namang kabatay-batayan yung mga demanda. Yung confidential funds, yung grave threats, yung kung ano-ano pang mga corruption. Wala lahat, ebidensya yun eh. Puro politika lang nga yun eh. Nakatakda sanang ipresenta ang Articles of Impeachment sa Senado ngayong Hunyo 11. Pero dahil nagdesisyon nitong ibalik ang impeachment case sa Kamara, hindi na ito matutuloy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sara Santos, SMNI News.